Baby, napatawag ka. Free ka ba today? Yayain sana kita. Mag-party tayo. Ay nako, B. Pas ako dyan. May fellowship kasi kami. Sama ka na lang sa akin. May party rin with the youth sa church. Anong party bang nandun? Masaya doon. May sharing and then marami ka makikilala. Kakain din tayo doon. May jamming din. Marami ka matututunan. Actually, every Friday night to. 7 o'clock p.m. May sayawan ba doon? Meron, B. Actually, kasama nga ako sa sayaw. O, di ba, mapapanood mo pa ako. Sama ka na sa akin. Sige, sama na ako. Sige, daanan kita dyan, ha? See you! Bye-bye, B! See you! Bye! O anak, ang taas pa ng lagnat mo. Ika, mag-pray tayo para gumaling ka na. Lord, tinataas ko sa iyo si Sean. Lord, ano man sumasakit sa kanya, ano man sanhi ng kanyang lagnat, Lord, pagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa kagalingan niya na yung ipinagkaloob sa kanya. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Ayan, magaling ka na. Lord, maraming salamat po dahil ako'y pinagaling mo sa aking sakit, Panginoon, at hindi mo ito hinayaan na magtuloy-tuloy, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po dahil ako'y binigyan mo ng isang mabuti at mapagmahal na ina, Panginoon. Panginoon, pahabain mo pa po ang kanyang buhay at ingatan mo siya sa kanyang araw-araw na ginagawa, Panginoon. Ito po ang dalangin kay Jesus we pray. Amen. I am a woman of substance. I am a woman of hope. I am a woman of prayer. I am a woman of faith. I am a woman full of compassion. I am a woman of perseverance. I am a woman of love. Hi everyone! Welcome to Millionaires Club! Yes, Maris. Welcome back! Welcome back! Na-miss namin kayo. Totoo, diba? na-miss natin sila. At na-miss kita. Na-miss din. So anyway, ano bang sineselebrate ngayong month, Sharina? So, ang sineselebrate natin for this month ay Women's Month. Ayan, mga babae. Yes, sabi nga may nabasa ako, hindi ka babae lang, babae ka. Wow! Alam mo ba, Sharina, sa panahon ngayon, mahalaga na malaman natin kung ano ba yung worth natin, no, bilang babae. Lalo na kasi, di ba, yung iba nadi-discourage, kino-question nila yung sarili nila. So, Yes. sa mga viewers natin, nangyari na rin ba sa inyo yung moment na kino-question nyo yung sarili nyo? Yung parang nade-discourage ka, tama ba yung nararamdaman ko, valid ba to? Yan. Ano ba yung dapat kong gawin para maging isang tamang babae, para sa partner natin? Yes. And para sa sarili natin, and also to our parents. Ano ba? Paano rin ba? Paano? Diba, ano ba yung pinaka-character ng isang babae? So, sa mga oras na to, no, syempre magbe-base tayo sa Bible. Yes. So, ayun yung mga i-discuss natin. So, meron tayong mga napanood na skit kanina. True. Diba? Yung mga babae na bilang nanay is maaruga sa mga anak nila. Pinagdadasal yung anak nila. Yes, yung mga asawa nila, hindi nila sinusukuan. Oo. Diba? Nagsiserve sila sa asawa nila. Siyempre rin, no, yung mga babae na mas pinipili na mag-serve, no, sa Lord, no, o mas mapalapit sa ating Panginoon. Totoo. Kasi Maris, iba pa rin kapag nagsiserve ka sa Panginoon. Kasi Yes. nakikita mo ano ba yung tama, ano ba yung sinasabi ng Lord. And through that words, makikita mo, ay dapat pala ito yung ginagawa ko. Ito pala dapat yung tingin ko sa sarili ko. Ito pala yung tamang gawin para mas maging malakas ako, Yes. mas maging okay ako, paano ba yung tamang pagkilos, Yan, ano ba yung tamang oo. character ng isang Isang babae. babae. So, meron nga akong nabasa, di ba? Well, siguro naman lahat tayo nababasa to, yung strong, independent woman. So, ako naman, ang take ko kasi doon is, kaya ka nagiging strong kasi dependent ka sa Lord. Ay, No? So, hindi ako naniniwala. Wow! Hindi, pero ayun yung take ko doon, no? Na hindi kaya ka nagiging strong kasi dependent ka sa Lord. So, mahalaga na bilang babae,
dapat ganun tayo na ina-align natin yung sarili natin sa kung ano ba talaga yung plano sa atin ng Panginoon. Yung hindi ka lang naka-base sa sarili mong emotion, Yan. sa sarili mong intellectual, diba? Yes. Pero naka-base ka, ano ba yung sinasabi ni Lord sa atin? Ayan. So, magbibigay ako ng example na verse. Oo. No, actually, isa to sa mga nagustuhan ko. Talaga? Ano yan? Yes. So, sabi sa Proverbs 31, kung mababasa nyo yan, guys, about yan sa white material, no? About sa babae, character ng isang babae. So, isa sa mga nagustuhan ko, yung nakalagay sa chapter 31, verse 17 ng Proverbs. So, sabi doon, malakas, masipag, at mabilis siyang gumawa. No? Kung babasahin natin siya in English, sabi dito, she is energetic and strong and hard worker. Wow! Diba? Ang ganda ng description. Diba? So, kasi bilang babae, dapat hardworking ka talaga eh. Hindi lang sa gawaing bahay, pero syempre, for example, kung nag-work ka, no, ginagawa mo yung best mo para sa family mo, ginagawa mo yung best mo para sa future mo. Oo. Diba? So, ang ganda nito kasi malakas, strong, and ayun nga, sinabi rin dito na mabilis siyang gumawa or hardworking siyang tao. Totoo. Diba? So, ano bang take mo doon? Sa akin naman, nakita ko kasi, di ba, iba talaga yung sinasabi ng world sa atin, which is, kailangan princess ka, Yes. kailangan, lagi ka lang mahinhin, wala kang sinasabi, hindi ka dapat magsalita. Pero dito, tinuturo ng Lord, ang galing eh. She does her work with energy, and her arms are strong. So, there are people, or there are women na talagang pakiramdam nila, babae lang ako, hindi ako pwedeng kumilos. Hindi ako pwedeng magtrabaho. Oo, yes, ganyan. Hindi ko pwedeng gawin to kasi babae lang ako eh. Pero hindi. You are created by God. And di ba, naniniwala ka, na nilikha ka ng Lord, you will have that feeling na, ay, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mahina ako kasi created ako ng Lord eh. And yun nga yung sinabi mo kanina, ang taong or ang babaeng malakas ay nakadepende sa Lord. Ayan. So, the next one naman, no, sabi dito sa verse 25, sabi dito, she is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear of the future. Wow. So, ang ganda, no, sabi dito, malakas at ginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. So, taas ang kamay ng mga babaeng hindi takot sa Yes. future. Hindi kasi 'di ba naniniwala ako na kapag ikaw is nakadepende ka kay Lord, hindi ka takot sa kung anong mangyayari the next day. Kung sino ka in the future. Bakit? Kasi in the first place, alam mo kung sino yung may hawak ng future mo. No? So, ang ganda nun dahil yun nga, yung dignity natin, di ba, as a woman, no? So, kailangan talaga is nakikita siya, nagmamanifest talaga siya sa atin, sa kilos natin. Nakita ko rin dito na puro kay Lord, no? Na dapat depend ka kay Lord. Nakita ko rin na when you depend yourself to God, God will help you to be strong enough para respetuhin ng mga tao. Yan, yes. Diba? So, hindi mo kailangan ipagpilitan na, hoy, respetuhin niyo ako kasi ganito yung ginagawa ko, magaling ako sa work. Hindi. It will overflow through your actions. Totoo. Makikita siya na, ay, itong babae na to. Respeto. Oo. Talagang hindi siya by words no? Oo, by action. By action talaga siya. So, the Lord is really teaching us to be strong. And through that, and kapag nakadepende tayo kay Lord, eventually, yung mga tao, respetuhin na tayo. Ayan. So, ayun nga, Maris, may additional ka pa. Siguro, additional ko lang is, ayun nga, bilang babae, huwag tayong matakot na, for example, magsabi ng katotohanan o mag-stand sa truth. And of course, huwag natin i-down yung sarili natin. Totoo. Or every time na nadi-discourage tayo, syempre, dapat inilalapit natin yung sarili natin sa Lord na alam nating mag-e-encourage sa atin. Oo, totoo. Ayun. And ayun, Maris, gusto ko lang din idagdag na to all the women struggling right now, those women na feeling nila
hindi sila sapat, hindi sila kontento sa kung anong nangyayari sa buhay nila ngayon, na parang may mali, you are welcome here in Jesus Christ, the Light of the World Ministries Church. And alam ko naman na ang Lord, hindi niya gusto na nahihirapan ka ngayon. So, if you are struggling right now, or a woman who wanted to seek the Lord to grow in Him, please message us through this Facebook page, Millionaires Club, and also ang page natin na Jesus Christ, the Light of the World Ministry. Yes, welcome na welcome po kayo. No, na umattend or mag-message sa amin. So, anyway, no, siguro bago natin i-end to, bakit hindi natin sila ipag-pray? Alright. So, Sige. ako na mag-pray. Okay. Sige, so, mga kababaihan, no? Okay. So, sige, sa mga oras na to, no, manalangin tayong lahat. So, Lord, we thank you, Lord, for tonight, Panginoon, dahil sa mga oras na to, Lord, Ikaw yung Diyos na patuloy na sumasama sa amin. Lord, patuloy kong itinataas sa iyo ang mga kababaihan, Panginoon, na nanonood ngayon. Maybe, Lord, nag-struggle sila ngayon, meron silang mga pinagdadaanan. Yes, Lord. I pray, Panginoon, na Ikaw yung Diyos na magbigay ng solusyon, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin. Lord, meron dito nasasaktan, nakikita mo, Panginoon, na durug na siya. Dalangin ko, Panginoon, Ikaw yung Diyos na mag-restore ng puso niya. Meron dito, Panginoon, na magulo yung pamilya niya, Lord, magulo sa loob ng tahanan, at bilang nanay, Panginoon, nasasaktan siya, Panginoon, na nakikita niyang ganito yung tahanan niya. But Lord, today, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mag-ayos ng pamilya niya. Ikaw yung Diyos na maging sentro, Panginoon, ng pamilya namin. And Lord, today, Panginoon, meron din ditong nanonood, Panginoon, na kabataan na nag-i-struggle sa studies niya. Lord, patuloy mo siyang i-remind na Ikaw yung may hawak ng future namin, na wala siyang dapat ikatakot sa araw ng bukas, dahil Ikaw yung Diyos na sasama sa kanya upang makapagtapos siya ng pag-aaral, at Ikaw yung Diyos na mayroong pangarap sa kanya. Maraming salamat, Panginoon, dahil nakakilala kami sa Diyos na katulad mo, at sa mga kababaihan, Panginoon, na mayroong karamdaman o sakit, Panginoon, na pinagdadaanan, I declare complete healing for her, Panginoon. Mula ulo hanggang paa, Panginoon, anumang sakit yan ay tinatalian ko, winawasak ko in Jesus' name, Panginoon. Sa pangalan mo, lahat ng sakit ay luluhod, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Dalangin ko, Panginoon, na Ikaw yung maging sandalan namin, Ikaw yung maging kublihan namin, Panginoon, sa mga oras na nahihirapan kami. Lord, patuloy niyo po kaming itago sa iyong likuran. I pray, God, na patuloy mong baguhin yung puso namin, patuloy mong baguhin yung buhay namin. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen! Ayan! Thank you, guys! Okay, so thank you so much, guys, for being with us, and see you again sa mga susunod nating episodes here at Millionaires Club. Bye! Bye! Good night! Good night!